Welcome back, schoolmates! At syempre ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin kung ang Filipino resilience ba ay nakakabuti para sa mamamayan or ito ay nagiging toxic positivity na lamang. Yan. At ngayon, Tresha, balikan natin, no? Bakit nga ba natin pinag-uusapan ito? Kasi gusto nating i-determine kung nasaan nga ba ang problema. So, ang question ko para sa ating mga guests ngayon, sa tingin nyo, saan ba nag-uugat? Sa palagay nyo, saan nag-ugat itong resilience turning into toxic positivity? Parang naging parte na siya ng kultura natin no? Right. Feliz. Siguro, kasi usong-usong ngayon yung coping mechanism kasi sinasabi ng iba, that's how we cope. We make fun of things, we make jokes out of things na nakakasakit or challenge tayo. So siguro para sa akin, that exact moment na yun, nadideem nila as being resilient. So, I think for me, yun yung pinakaugat talaga ng resiliency or toxic resiliency sa ating kultura. Naging coping mechanism. Yes. Do you agree, Camille? I agree naman po kay ma'am. I mean, kapag this problem po is ganito na po yung ginawa nyo before, pero hindi siya and it worked. And then the next time, hindi na po siya mag-work. Ayun, ibig sabihin, you need to do something different naman po dun sa before. And then, after, different naman again. If hindi nag-work, different and different lang po until you succeed doon sa sinasabi po nila. Yes. So parang, in a sense, dahil nga topple solution siya, ang meaning sa atin ng resiliency is hanggat kaya mo, tiisin mo. Ganon, di ba? Like, kung gumagana naman, why change? Di ba? Yeah. So, mahirap, di ba? So, eto, guys, nabanggit nyo na on your specific eds, those who think na it's still a good mindset, and for those who think na, wait, kailangan na natin baguhin to. What do you think are the real and active solutions na we should do to change this mindset and to change that kind of culture ngayon sa mga Pilipino? So, simulan ko muna kay Tyra. Ako kasi, sa akin yung the question before is, para kasing pamanang mindset na tong resiliency Parang minana na natin from sa kanununuan pa natin na parang, di ba sinasabi nga nila, bilog ang mundo, ikot yan, bagyo, lilipas yan, and all. So for me, ako yung solution doon is, change natin yung mindset from the start, from the beginning. Di ba sabi nga nila, the first solution to the problem is when you find out what's the problem. Right. Diba? Right. So, na-find out na natin yung problem, nakita na natin na yung problema. Then, we start composing a solution. Kung nasa ibaba ka ng pamayanan, for example, you're just an ordinary person, use any of your platforms. Use anything that you can do. If you're serving in the church, tell your people, this is what you need to do. You have to demand your local government, especially barangay elections is coming, di ba? SK, ang kabataan, are you voting for the right person? Is this a good person that understands the problem well? Especially itong resiliency na kaya bang solusyonan ng liga ang resiliency? O ng beauty pageant, ang baha, di ba? So, let's start from that, sinasabi nga natin, the basic foundation of the community, which is family. If you can do something about it, start mo dun sa family mo na hindi kayo maghihintay lang ng ayuda. Right. You have to do something about this. And if you are given a chance to be part of the government, then change it by you giving the solution, or if you have a voice, special influencers. And when I'm invited here, I was so happy because my platform is our church. I am head of the social communications team, and then my parish priest is social action director. So we're giving, siya yung nagre-responde kapag merong baha, bagyo, and all. So sabi ko, parang hanggang dito lang ba yung platform ko? Then when I was invited, I said yes. I rescheduled, yes, of course, because I can use this as information guidance, so at least may magagawa tayo. Yes. Hindi dahil sa maliit na parte ka ng komunidad, wala kang magagawa. Let's start from the smallest part of the community to change it. To have a solution. Yun. Sige, siguro simulan ko din kay Aurea. Tingin mo ba, ano yung real and active solution din na magagawa? Ang dami niyang 3 steps
3 steps to success. Si Tyra, ikaw naman, Aura, kabugin mo ang 3 steps to success. Sa kanya po kasi, agree po ako sa kanya na nadala na po natin siya sa generation. Kasi po sa mga magulang po natin, sa mga kamag-anak natin, nasanay na po tayo dun sa resiliency na tinatawag. So siguro po ang naisip ko pong step is yung pagiging open-minded po natin. Parang tanggapin po natin yung mga criticism po ng ibang tao. Kasi yung iba po sa atin, pag pinagsasabihan po tayo na dapat ito naman yung gawin mo, wag na yung ganyan. Hindi na papasok ang resiliency. Ang nangyayari po kasi sa atin, tinitake po natin yon as masama. Parang napipikon po tayo, di ba? Pag ganun. Kaya sa akin naman po, mas maganda po siguro maging open-minded po tayo, mag-explore po tayo ng iba pa pong maaaring solution. Hindi lang po puro resiliency. Kasi pag paulit-ulit na nga po, gaya nga po na nasabi ni Miss Camille, pag paulit-ulit na po, parang nagiging cycle na po siya, wala na pong katapusan. So mas maganda po siguro maghanap tayo ng other ways po para matulungan po yung sarili natin. Si Aurea, ang ano niya ay personal beliefs and attitudes, correct. pero si Miss Tyra, ang atake natin dito ay actual solution. Involved dapat at accountable ang government from national down to local sa ating SKs, which is good, di ba? Ang lalim pala ng toxic positivity, hindi lang siya ugali, pero nag-root din siya sa ating pamahalaan. Pero tanungin ko naman si Feliz and si Camille, no? Kayo as students, paano natin maaalis yung pangit na perception sa resiliency? Kasi baka naman yung next generation, hindi na gamitin yung resilience. Ibang term naman. Wag natin gamitin kasi toxic na to, di ba? Anong masasabi nyo? Paano natin naayusin yung branding ng resilience? Yung magandang katangian niya? I think resilience is such a beautiful word, no? So parang it reflects our challenges, the obstacles that we have faced, we have conquered. Pero para sa akin, siguro mapapaganda natin or mas ma-embody natin yung resiliency when we acknowledge or we let ourselves be vulnerable to our emotions, accountable to our own feelings. So parang para sa akin, it leads to resiliency if you yourself, alam mo kung ano mo yung dapat maramdaman bago mo ma-identify kung ano ba yung magiging solusyon dun sa problem na hinaharap mo. So, ayun po. There's a lot of parang introspection, no? So sila mismo, they're trying to validate what resiliency means to them. 'Di ba? So, magandang take din yun, no? So, ikaw naman kami, anong tingin mo na dapat ba rebranding ng resiliency ang tanong? Siguro yung definition niya, hindi ma-redefine. Maibalik sa totoong ibig sabihin ng resiliency. Katulad po ng sabi ni Miss Feliz, agree naman po ako sa kanya na ang sabi niya po is maging po tayo, like after a challenge is maging resilient tayo. Ayun po. Ang sa akin naman po, I think ang isang individual is a unique being naman po siya. Meron po tayo kanya-kanyang coping mechanisms sa kanya-kanyang problems. So I think po yung resiliency, my definition of resiliency as per I've known po and searched by Cambridge Dictionary, ang sabi po doon is ability to be happy again after a problem. So again, katulad nga po ng sinabi nila Miss Aria, Miss Taiga, and Miss Feliz, you need to make a solution, you need to hear, you need to have listening ears then, and if you have to speak, you would speak din po. Alam mo, maganda yung research ni Camila, Cambridge Dictionary, pero be happy, not to be complacent, di ba? Pero to create solutions. Pero at hindi ka dapat ignorant na may problema, di ba? Oo. So, syempre, Gab, how do we make it clear ngayon sa mga kabataan or sa kapwa natin na considering we do have toxic positivity and toxic resiliency somewhere there in the cloud ng mga words na laging ginagamit ng mga Gen Zs, ano sa tingin nyo ang mensahe na dapat maging mindset nila when they talk about resiliency? Is it something na they should just say para maging okay na ang pakiramdam natin? Or how should they use the word resiliency? Sige, Feliz. We can use the word resiliency para it's okay to be positive, to be optimistic on things when something happens. But we draw the line there when we fail to acknowledge na may mapapabuti pa to, kaya pa nating umangat eh. Meron pa tayong solution para dito. So, why not give that a chance? Or why not expound on that or think about that para
para sa susunod na mangyari to, or mangyayari pa ba to? Parang hahayaan pa ba natin to mangyari ulit? So, I think that's something na kailangang pag-isipan ng mga kabataan, na resiliency is not just a word for us to get motivated, for us to be inspired. Hindi siya inspirational story at all. Kung hindi naman kung wala naman siyang coming back from the ashes, parang ganyan. So, ayun po. So, kailangan rise above, Yes. rise above the ashes. So, sige, Aurea. Ayan. Sa akin naman po, yung resiliency kasi, masasabi ko po na resiliency siya kapag nakakatulong po siya sa mga Pilipino, pero in a way na may natutulong rin po yung mga ibang tao or yung mga nakakataas sa atin. Kasi ang mahirap po, ang nakakasanayan po sa resiliency, umaasa po tayo sa bawat isa na parang pantay-pantay lang po. Dapat po, kahit pa paano humingi rin po tayo ng tulong sa talagang mas nakakatulong po sa atin, na talagang mas may kapangyarihan makatulong po sa atin bilang Pilipino. At saka, yung resiliency na po na yun, dapat po, sabihin natin, hindi po siya umiikot sa cycle. Parang katulad po ng mga natapik po kanina, kasi po, ang pagkakaintindi po, di ba kanina, ang resiliency, paikot-ikot po siya, kasi nga po umaasa tayo ng umaasa. Dapat po may ibang ways din po tayo. Kumbaga may mga iskinita din po yung resiliency na tinatawag. Hindi po siya nagiging cycle po, at lumalawak po dapat talaga. Sige. Go to the right people, diba? Or elected officials, di ba? May hawak ng pondo ng ating bayan. Pwede yun, no? Camille. So, ayun po. For me po, sa akin ang endpoint is resiliency eh. Pero before mo po matawag na resilient kang tao, may madadaanan ka po pong problems. And then yung problems na yun, you have to do solutions po. You have to take action. Or manghingi ka ng action from the elected, from yung mga makapangyarihan po. So you have to make action, and then kung kailangan po nating humingi ng tulong, humingi po tayo ng tulong. And also, kung meron ka pong problems, you can cry. Kasi inevitable naman po ang mga problems, no? So, ayun po. Para masabing resilient ka, you have to take action and validate mo yung feelings mo. Don't invalidate it na, ay, kaya ko to. After nito, okay na ako. Mangyayari po yun if you have to validate your feelings. Cry if you need to. And scream if you need to. Ayun po. And with that, sisigaw na. Wow! Ako sisigaw na. Yes, Tyra. As an ender. As a nanay. Pero in reality, ang happy ko na these youth, parang Hindi ka ba are youth? now, parang pa-retire na tayo sa youth. Kasi for the longest time, mas masayang marinig na sa mga kabataan ngayon na they are understanding very, very well na they have to draw the line, validate your feelings are valid, the coping mechanism. For me, ending point of this is traits are compounding. Hindi pwedeng resilient ka lang. Nice. You need to be wisdomful and then resilient. Yung resilience, after that, you get the wisdom out of it. Right. Na parang, okay, resilient tayo, naka-move on tayo. So, ano ba yung natutunan ko from that being resilient? Resilient is really, di ba yung reliance is the root word of that. I remember when I was in high school, yun yung mga pangalan ng section, di ba? Joy, hope, wisdom, reliance. So, being reliant dun sa being a Filipino, resiliency rather, being resilient rather, is not just being resilient. Maging wisdomful ka, gumawa ka ng paraan, maging brainy ka, paano ba yung mangyayari. And also, include everyone. Di ba, cliche nga di ba? Parang, no man is an island. And also, the president's motto, the branding is the unity. Di ba? You really have to have others join you to get the point of the problem. Kasi hindi pwedeng electrician ka, solusyonan mo, baha. Diba? Pero nakakaranas ka as an electrician na bumabaha. So, sino ba yung dapat mong itap? Okay. Diba? Yes, Know who to valid. tap, the correct people, the right people, have them accountable. Diba? Accountability is a trait as well. So, yung pagiging resiliency, kailangan din ay accountable ka. Yes. And you know how to be accountable out of it. So, Good. hindi pwedeng resilient ka lang.
That's good. Be more. Be more, right? Yes. And be everything. Yes. Good. Nice, Yun. nice. So ito, panghuling mensahe na lang sa lahat ng manonood at nakikinig sa atin ngayon na ating mga ka-schoolmates. So unahin natin, Feliz. Go youth! In-encourage ko kayo na hindi lang magstay sa isang sitwasyon. Let's be more critical in these times. Hindi naman habang buhay ganito tayo. It's just a matter of taking action and taking accountability para sa ating mga actions, sa ating mga decisions. So it is time naman para tayo ang umangat sa buhay. Yes, Yun. sir. Angat lahat. Aurea. Ayan. Sa akin naman po, sa mga youth po na nanonood, gusto ko lang po sabihin sa inyo na wag po kayong matakot mag-explore and wag lang po tayong, gaya nga po na sinabi ni Miss Feliz, wag lang po tayong mag-stay sa isang box. Mag-explore po tayo kahit out of our comfort zone pa po yan kung mas pabuti naman po sa atin. Camille? So, ayan po sa ating mga youth schoolmates na nanonood po ngayon. Ang message ko po is, be you. Ayan. So, kung ano ka, show it. Pero kung kailangan mo pong ibahin yung sarili mo na yon to improve yourself and others para makapag-benefit tayo sa society. And then, para tayo mag-improve sa sarili natin, is kailangan natin i-change yun. And yung resilience, napag-usapan natin siya being toxic, positivity minsan, pero minsan it's positive thinking din naman. So, depende pa din yon sa kung paano yung belief mo sa sarili mo. So, ayun po. So, ayun. Thank you po. Learn the Thank you. difference Thank daw. you, Yun ang Camille. sabi ni Camille. Tayo. Tyra. And mga schoolmates, hindi sa classroom lang natatapos ang pag-aaral. Learning is beyond the classroom and it's Right. every day and it's forever. Sa lahat po ng mga kabataan na just like the people around me and everyone watching this show, let's do more, be more, and be open-minded because it is within ourselves that we will start to change, not with others. Just always think na may magagawa ka at all the pinakamaliit or the minimal thing that you can do, may magagawa ka. Always think that Wow. you can do something about it. Right. You know what? Resiliency, minsan nagiging over-familiarized word na naririnig natin parati. Especially tayo ay isang disaster-prone country. Pero it's very refreshing na pag-usapan siya. Marami akong natutunan sa ating mga guests ngayon. No? Ang resiliency is a good thing. Magandang value siya. is. Yes. Actually, yung fortitude ng mga Pilipino against all odds, isa yan sa mga pinagmamalaki nating katangian. Pero nagiging toxic positivity siya, kagaya ng napag-usapan natin. Kapag pinangtatapal na natin yung resilience na yan sa mga problemang pinagdadaanan natin. At isa pa, bukod doon, hindi lang sa sarili natin, pero yung danger at yung impact nito ay mag-e-extend hanggang sa buong bansa. Nasasanay kasi tayo na pwede na. Yeah. Pwede na to. Hindi pwedeng pwede na. Hindi pwedeng pwede na. Hindi natin pwedeng gamitin ang resilience para masolusyonan yung mga problemang pinagdadaanan natin araw-araw. Toxic positivity ay may tendency na i-hold tayo sa paggawa ng mga sustainable solution sa mga social issues, sa mga personal na problemang pinagdadaanan natin sa ating pamilya. So ang payo ko sa ating mga schoolmates, i-summarize ko lang yung sinabi ng mga ating guests, maging resilient kayo, remain resilient, pero gamitin nyo yung resiliency para maging stepping stone nyo to solve our problems and the issues na kinakaharap ng ating bansa. Demand accountability from our officials sa mga concerned agencies, no? At maging proactive at involved tayo sa paggawa ng mga solusyon. Right. At dahil nga doon sa sinabi mo, Gab, natuhog mo yung iniisip ko na yung toxic resiliency, toxic positivity, baguhin natin yon. Hindi natin kailangan baguhin yung word ng resilience. Dagdagan natin siya ng proactive resiliency. Kasi, tama yung sinabi ni Camille, no? I would have to agree with you na resiliency is an end state. Bago ka makarating doon sa nawi-withstand mo na siya, nahanap mo ba lahat ng solusyon sa bawat problema? At nalaman mo ba what is within the zone of your control and what is beyond your control? Kasi doon mo na lang malalaman na nalagay ko na lahat ng guardrails sa isang problema na cyclical at lagi paulit-ulit, taon-taon natin nakikita. Ano ang ginagawa natin para maiwasan yung impact ng problema? Hindi pwedeng parang, nangyari na to last year,
nasustain ko naman, kinaya ko naman, move Kaya ko on, ulit. kaya ko ulit, Oo. 'di ba? Nandun yung introspective action na, yes, kinaya ko, pero may magagawa pa ba ako, 'di ba? And siguro, i-cite lang din natin, no? Maganda yung nakita ko dun sa prompter natin. Wow! Siyempre, hindi ko na lang ma-cite kung sino yung nagsabi nito. Pero, we are more than the stories of triumphing over struggles and being optimistic. We deserve better. Right. Pero for us to be able to say we deserve better, we have to be better. Right. We have to do better. So, kailangan tayo mismo, alam natin sa sarili natin, hindi ako resilient lang. Mautak din ako. Resourceful din ako at may magagawa pa ako. Kaya naman, with that, maraming salamat ulit sa ating mga guests, no? Sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayo, mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka! Sigaw ang